Together with Father Biel, the Vice Rector of the Manila Cathedral and the community of the Manila Cathedral, I would like to greet all of you a Happy New Year. Batiin nyo ang inyong makatabi ng Happy New Year. As I said earlier during the introduction, we are grateful to the Lord because we were given the opportunity, to reach another year. How many of our friends are gone? How many of people we know are no longer with us? But here we are, and we are grateful to the Lord. So ang tanong ko ay, paano ninyo sinalubong ang bagong taon kagabi? Tumalon ba kayo? Sinong tumalon? No. So nagsuot kayo ng kulay pula. Napansin ko, ang daming mga nakapula ngayon eh. So kagabi nyo pa suot yan. Ha? Hindi naman. Okay. So, paano ninyo sinalubong ang bagong taon? Nagpaputok ba kayo? Nag-ingay? Ng motorsiklo? Ng tambutso ng motorsiklo na hindi pa bayad? No? Hinuhulugan pa? No? Well, the world wants us to welcome New Year with noise. The world wants us to welcome New Year with fireworks. There's nothing wrong with that. It's a joyful celebration. We welcome the New Year. But the problem with that is they are fading. Lumilipas ang ganong saya, panandali ang kaligayahan. Napansin ko kagabi, no, so mga 1 minute before 12, na marami nang nagpapaputok, marami ng mga fireworks. By 12:11, between 12:11 and 12:15, it was already silent around the Manila Cathedral. Tahimik na. Ewan ko kung talagang ganito dito dahil walang masyadong residente dito sa Intramuros, pero normally, yung mga ganyan ay nagtatagal. Mga 15 minutes, 20 minutes. But now, it looks like fireworks or noise like this are not lasting anymore. Kasi nga, ganun naman talaga ang mga klaseng saya ng alay o bigay ng mundo. Hindi nagtatagal. And so, my dear brothers and sisters, how should we welcome the New Year? The gospel that was proclaimed to you is giving us two models. Number one is Mary. God wants us to welcome the New Year like Mary welcomes the Lord. Sabi dito sa Ebanghelyo, when hearing the stories told by the shepherds, Mary kept all these things, reflecting them on her heart. Pinagnilayan ni Maria ang lahat ng kanyang mga narinig. Pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Alam nyo, hindi ninyo magagawang magnilay nang hindi kayo tatahimik. Hindi ninyo magagawang namnamin ang mga mensahe ng Diyos nang hindi tayo humihinto at tumatahimik. The world offers us noise. The Lord tells us to be quiet. To be quiet like Mary, so that we can learn from the experiences that we have, so that we can hear the Lord speaking to us, whispering to us. Alam nyo kung bakit tumataba tayo?
Of course, kumakain tayo. Pero hindi lamang yon. Ang bilis nating kumain. Ang bilis nating kumain. 5-10 minutes, nakakakain tayo. Kaya nga may fast food. Ang bilis nating kumain. Pero sinasabi ng siyensya, no, na ang mabilis na pagkain ay hindi nakakatulong para pumayat. Hindi sinasabi sa ating huwag tayong kumain, pero ang sinasabi ay bagalan natin ang pagkain. Bakit? Kasi based on science, there is what is called satiety hormones. Satiety hormones. Ito yung nanggagaling sa ating sikmura, sa tiyan, nagsasend ng message sa ating utak, sa brain, na nagsasabing puno na ang tiyan. Pero hindi pwedeng mangyari yon, yung sending of the message, kung ang bilis ng pagkain, hindi makahabol yung satiety hormones na magbigay ng message. Kaya sinasabi nila, yung mga Japanese, kahit masarap ang pagkain, kahit masarap silang kumain, yung mga nagpunta dito sa Japan, no, nakapunta na ng Japan, hindi ba? Ang sarap kumain sa Japan. Pero tingnan nyo, bakit ang mga Japanese hindi matataba? May nakita ba kayo mga Japanese na malalaki ang tiyan? Ang sikreto nila, mabagal silang kumain. Ninanamnam ang pagkain. Isusubo, magkukwentuhan, pagkatapos susubo muli at magkukwentuhan uli. Kaya yung pagkain, nagagawang mag-send ng message sa brain na, teka, puno na ako, huminto ka na ng pagkain. Kahit hindi pa naman busog na busog. Ganyan din mga minamahal kong kapatid sa ating buhay espiritual. Kung lagi tayong tumatakbo, kung lagi tayong kumikilos, kung wala tayong panahon upang maupo, upang tumahimik, upang magnilay, upang magdasal, lalampasan tayo ng mga mensahe ng Diyos. Lalampasan tayo ng mga gustong sabihin ng Diyos sa atin. Lalampasan tayo ng maraming pagkakataon ng biyaya. Kaya nakakatuwa kasi medyo mahaba-haba ang break. Although yung iba bukas may pasok na. Pero yung iba sa Lunes pa ang pasok. Pero did you take these vacation days as an opportunity to keep quiet? To relax? To rest? To pray? Like Mary, we should stop for a while. Once in a while, so that we can ponder the things that are happening in our hearts. That is how the Lord would like us to welcome New Year. Like Mary, reflecting, praying. The second model on how we should welcome the New Year is Jesus. Or more specific, the name Jesus. Ano ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang pangalan ay, ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagliligtas. Sa pangalang iyon, binibigyan tayo ng katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. And so, how should we welcome the New Year? Secondly, with confidence, with trust in the Lord. Marami siguro sa inyo nangangamba, anong mangyayari sa taong ito? Ano ang haharaping nating mga pagsubok sa taong ito? Mas malalakas na bagyo? Mas mga matataas na baha? Mas mga korap na mga opisyal ng gobyerno?
mas maraming sakuna? Ano ang naghihintay sa atin sa taong 2026? Hindi natin alam. Natatandaan ko noong 2020, January, yung mga manghuhula, yung mga fortune teller, sinasabi, no, this year, 2020, will be a prosperous year, will be a year of many blessings. 2020, March, nag-lockdown tayo dahil COVID-19. So, hindi natin masasabi. Pati yung mga fortune teller nagkamali eh. No? Kaya hindi ako naniniwala sa mga manghuhula eh. No? Sapagkat hindi sila sigurado sa kanilang sinasabi. But, we may not be sure what is going to happen. There is only one thing sure that we know. God will save us. Jesus will save us. And that is why we welcome the new year with confidence, with trust. Lord, hindi namin alam kung anong naghihintay sa amin, pero alam namin ang mundo ay nasa iyong mga kamay. Ang buhay namin ay nasa iyong mga kamay. So mga minamahal kong kapatid, paano natin sasalubungin ang bagong taon? Katulad ni Maria, na nagninilay, nagdarasal. At katulad ni Jesus, nagtitiwala. Amen.